Good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat ngayon. Ayan, naka-aura na si Inday. Ako ay aalis na naman kasi may trabaho tayo sa ngayon. So, sa ngayon is ako na lang natitira dito sa bahay. Tingnan mo naman siya. Lahat na yan nakalock. Pati dito, lock na rin yan. Lahat na sila nasa trabaho. Ako na lang ang naandito sa bahay. Kaya ako naman ay kukura na. Ako din ay magpapasok sa trabaho kasi alas 3 ang pasok ko is 2:50 na sa ngayon. Lalakarin ko pa yung aking workplace. So, tara na, samahan nyo ko sa aking pagtatrabaho sa ngayon. Kasi, late na tayo. Alika na. Tama ng yaw-yaw at ako ay late na. O, tara, samahan nyo ko. Lock muna natin yung pinto. Tapos magsapatos tayo kasi ang sapatos namin dito sa labas. Hindi sa loob ng bahay. Kita nyo naman yan. Lahat yan nasa labas. Sa kabila din yan. So, tara na. Ay, yung payong ko. Saglit, nakalimutan ko yung payong ko. Init pa naman. Nakalimutan ko ang aking payong. Yang init-init pa naman sa labas. Buti naalala ko nandito pa ako sa taas. Kunin muna natin. Hindi ko na kayo sinama kanina sa aking mga ginagawa dito sa loob ng bahay kasi wala na kasi akong time. Kaya nagmadali na lang ako. Kaya ngayon lang ako nagpa-intro sa inyo. So, tara na uli. At ako ay late na. Buti hindi pa tayo maglalakad. So, dali lang. Sara natin itong pinto. Tingnan nyo yan, Dal. Ilang taon na yan dyan nakasabit. Hindi namin tinatanggal kahit hindi na Pasko. Pasko pa rin sa akin, di ba? Nakasabit yan sa amin. Matagal na. Tapos pagkatapos ng Pasko, New Year, hindi namin tinatanggal hanggang ngayon. Aabutan na naman siya ng Christmas, ng bagong taon. Andyan pa rin siya, nakasabit pa rin siya, di ba? Kami lang ang araw-araw ang Pasko. Pinto lang namin ang araw-araw ang Pasko. So ayan, tirik na ang araw. Diyos ko, ang init. At humid pa kamo. Hindi lang mainit, humid pa. Saglit, ilagay ko muna itong aking susi sa aking bulsa. So, tara na. Yan, nakikita nyo, tirik na tirik talaga ang araw. Super init dito. Siguro ang temperature na naman ngayon is nasa 50, 51 na naman ata. Kasi as in, tirik na naman ang araw. So, ayan. Ayan lang naman ang bahay ko. Tapos, ito yung highway na. So, napakalapit lang sa main road ang aking bahay. Kahit na magsakay ako, madali lang siyang makasakay kasi andito lang sa tabi ang aking ang bus stop namin. So, tayo naman ay dito tayo pupunta sa way na yan. Sinushortcut lang yan natin kasi malayo kung iikutin ko. Na doon ako sa may traffic light tayo pupunta. Eh, mas malayo pa. So, ang ginagawa ko, sinushortcut ko lang dito sa way na to. Kasi parehas lang naman ang daan. Ayan, buti pinadaan tayo kasi go na siya. Buti pinadaan muna tayo. Pero may mga driver din na napaka-reckless. Kahit alam nilang may tumatawid, wala silang pakialam. So, tara na at mag-alakad muna tayo.
So, nasa nakakakita ng aking vlog, so nakakapanood pala, is makikita nyo is same lang naman lagi ang aking ang aking dinadaanan lagi sa araw-araw. Kaya wala pa kayong ibang makikita. Pero once na makalabas na ang inyong lingkod, is makakakita kayo ng iba't ibang tanawin. Hindi tanawin ka dyan. Makakakita kayo ng iba't ibang mga lugar dito kapag nakapag-off na naman tayo. Pero sa ngayon, hindi muna ako lumalabas kasi nga, sinabi ko nga sa inyo is kararating ko lang galing bakasyon. So, hindi muna tayo maggura-gura sa labas-labas kasi kailangan mo natin mag-save ng money kasi wala pa tayong budget sa ngayon sa mga ganyang klaseng labas-labas na yan. So, tara, lakad muna tayo. Mga building na yan, napakatataas ng building na yan. Napakatataas. Akala nyo malapit lang yan, pero nandun na yan sa kabilang anong tawag dun, kumbaga sa atin kabilang barangay. So, dito na tayo, malapit na naman tayo sa aking workplace. Ako matagal na ako dito sa way na to ng aking trabaho, pero hindi pa ako nakapasok sa isang mall na yan. Pero lagi kong dinadaanan, andito lang naman kasi, ayan lapit-lapit lang, andun lang ang workplace ko, tapos ang bahay ko nandun lang sa dulo. So hindi ko pa rin talaga siya napupuntahan. Always ako nakakapunta sa malayo din na mall, pero dyan sa mall na yan hindi ko pa talaga yung napuntahan. So, andito na naman tayo sa trabaho sa ngayon. Dumating na naman ako. Magsisimula naman tayo ng ating trabaho sa ngayon. So, hindi ko na kayo sasama hanggang sa matapos ang trabaho ko kasi bawal naman talaga minsan mag-video dito sa loob kasi baka may mga customer na mga sensitive. So, hindi naman sensitive na sinasabi. Baka may mga customer na ayaw nila ng mga ganyan na nakikita yung mukha nila sa camera, lalo pag andito tayo sa Arab country. So, kailangan natin ng respetuhin natin yung kanilang mga privacy. So, dyan muna kayo, hindi ko na kayo sasama. Mamaya na lang tayo mag-usap-usap na naman sa ating mga pangyayari sa atin sa ngayong araw na to. So, update ko lang kayo guys. May customer na bumili sa akin. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi ko sukat akalain na magsisinungaling siya. May customer ako na kaiwan ng kanyang ATM bago siya pumasok. Hindi ko naman kasi talaga napansin na mayroong naiwan niya yung ATM niya pagkatapos siya magbayad sa akin. So, hindi kasi pagkatapos siya magbayad sa akin, pumunta na ako dito sa kabila na to kasi may customer na panibago. So, aasikasuhin ko siya. So, ang nangyari, di umalis na yung customer, tapos yung bagong customer ko is pumunta na sa cashier kasi magbabayad naman siya. Kumuha siya ng pera. Na pambayad niya dun sa binigyan niya lang sa akin. Tapos saka ko lang nakita na may ATM sa baba, ATM dun sa may nakapatong sa may parang desk na nilagyan namin ng tawag dito, ng patungan namin. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, sa'yo ba to? Sabi niya sa akin, oo, sabi ko sa kanya, kung sa'yo to, bakit nagbabayad ka sa akin ng cash? Sabi ko, baka hindi yan sa'yo, baka doon yan sa customer ko na nauna bago ka pumasok. Sabi ko, siya yung nagbayad sa akin ng ATM. Tapos, ang sabi niya sa akin lang, okay. So, talagang nagsinungaling siya sa akin. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung ATM sa baba, doon sa patungan. Sabi ko sa kanya. Tapos, nagsalita na lang siya na, just wait, sabi niya, I will just check him outside. So, gusto niya sabihin sa akin, pupunta naman niya sa labas para checkin ko na doon pa yung customer. So, wala naman yung customer. So, bumalik na siya. So, pero hindi na siya, sa pagbalik niya, hindi na siya na-topic about doon sa ATM. So, nagbayad na lang siya sa akin. At kinuha ko na rin lang. So, sa akin naman, kung hindi ko pa pala nakita yung ATM na yun, iaangkinin niya na sa kanya yun. Nasa tabi pa naman ng kanyang pouch. So, sabi ko na lang sa kanya, meron din palang ganito na minsan is makaka-encounter ka rin ng mga tao hindi totoo, hindi seryoso. So, sabi ko na lang, tinago ko yung ATM niya. Tapos ngayon, tumawag yung customer, sabi niya is pupuntahan daw niya. Pero bago ko kanya ibibigay, tinanong ko muna about sa details. Kung anong pangalan niya doon, kung
anong number ng ATM niya, hindi ko tinanong pala yung number ng ATM. Tinanong ko lang siya kung anong pangalan niya na nakalagay dun sa ATM card niya. So pagkasabi niya ganito, pero hindi pa niya daw masyadong natandaan kung ano yung immediate initial na doon na nilagay niya. Pero sabi niya pupunta na siya dito mamaya. So mamaya pagpunta niya dito, hihingaan ko siya ng mga details bago ko sa kanya i-turn over yung ATM na naiwan dito. Naiwan niya dito. Kasi hindi pwede natin ibigay yung ATM na yun. Kasi lalo pat pag pinap mo yung sa cleaner is ano siya, dire-diretso, walang pin number na nakalagay. Walang pin number. Kasi yun ang pag-gabi sa kanya. Pag tap niya is dire-diretso yung yun ang nakita ko kanina. Na pag tap niya, dire-diretso yung labas ng cleaner. So, walang pin code, walang na makalagay. Kaya madali siyang mananakaw. Pero malalaman din naman ng may-ari yun kung saan last na transaction niya yung ginamit. Kahit kung may nakakuha man at ginamit niya, last transaction doon yung So hi guys, update ko kayo ngayon. Pumunta na yung customer, kinuha niya na yung ATM card niya. Hindi ko na na-videohan kasi ayoko naman na-videohan na nandito siya. Saka hindi naka-open yung cam ko kaya hindi ko siya na-videohan. Yun pa rin ang dahilan. Pero ayoko naman talagang videohan yung mga ganong klaseng, ganong mga bagay. Pero mabait siya. Siguro naman aware naman siya kahit videohan ko siya or something. Okay naman sa kanya. Pero hindi ko ginawa yun kasi personal privacy na yun. So, basta binigay ko na yung ATM sa kanya. Pagpunta niya dito, binigyan ko siya ng details kung anong name ng ATM card niya, hiningi ko yung civil ID niya. Tapos yun, sinabi naman, tama naman doon sa binigay niya sa akin civil ID niya. And then yung card name, okay naman siya. So, ibinigay ko sa kanya yung ATM. Happy siya kasi hindi na daw pala niya nawala. Hindi na lang daw niya nawala na yung ATM niya. So, thanks to God kasi naibalik na natin sa toong may-ari yung ATM card. So, yun lang guys. Yun lang update natin sa ngayon. At titingnan natin kung may update pa rin tayo mamaya sa anumang ganap natin dito hanggat hindi tayo natatapos sa ating trabaho. So, for now, yun lang muna at may trabaho pa tayo, hindi pa tayo tapos sa ating trabaho. So, ready to go na po tayo na naman. Tapos na naman ang ating isang buong araw na pakikipagsapalaran sa bansang Kuwait. So, for now, uwi na po tayo. Uwi na po ako pala. For now, uwi na po ako. So, tatapusin ang ating vlog sa ngayon. So, see you once again tomorrow sa ating new vlog again. So, good night. Dito na rin po natin i-end ang ating vlog for today. So, tomorrow again, we will see you again tomorrow. Thank you so much and don't forget to share and like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Bye-bye! Thank you and good night!